Hello, mabagyong gabi sa inyong lahat. Currently, umuulan dito sa amin eh. Kaya lang, tingin ako ng tingin, baka mamaya may tubig na. Di ba? Anyway, panoorin natin ito, no? Itong misteryosong bahay daw sa San Miguel, Bulacan. Actually, alam ko tong bahay na to kasi pinuntahan namin. One of these days, i-re-upload ko, no? Tong exploration namin dito sa bahay na to. Anyway, umpisahan na natin pero disclaimer muna tayo mga kababayan ko. Okay na? So, ito yung tinatawag na ano daw Sempio Mansion. Na sige, as we go along feedbackan ko no kung ano ba meron dito sa bahay na to. Pero ngayon pa lang sasabihin ko basta i-re-upload ko yung investigation namin diyan dati. Pag may pumapanik dito sa ibang tao, aakyat dito, ang mga balahibo nila na parang tumitindig daw, nabibigla sila. Eh sabi ko, bakit? Hindi sila hindi sila tumitindig ang balahibo kasi nga bahay nila 'yan. Ang pinapayagan lang nilang i-explore diyan ay yung sa taas. 'Di ba? Yung sa ilalim dun sila nakatira. Ewan ko kung bakit umaano. Kaya ganyan ang tono ni nanay. Mabait yung si nanay to be fair. Nung pumunta kami diyan, binigyan kami ng mga mangga niyan eh. May puno kasi mangga diyan, tapos may waiting area diyan. Pakita ko sa inyo ha. Dalawang building. Tsaka talagang mababait talaga yung nakatira. Alam nila na pag YouTuber ka, aasikasuhin nga niya. Kaya lang, medyo mataas maningil. 'Di ba? Pero wala naman ako masabi sa kabaitan nila. Dalawa ang building diyan, isa dito. Ito parang parang event area slash waiting area. Yung mga YouTuber pupunta dito sa building na to, dito magpapagabi para makaakyat dito sa taas. 'Di ba? Ngayon, itong ilalim na to, ito yung bahay talaga nila sa ilalim. As inactive ito na may nakatira dyan. Yung taas, yun yung may nakatira din dyan. Kaya lang ang exploration dyan hanggang lang dapat hanggang alas 10 lang eh. Hindi ka pwedeng mag alas 3 dyan sa taas kasi nga si nanay doon din natutulog sa loob. 'Di ba? Kaya ang ginagawa ni nanay, dito muna siya habang nag-explore yung mga ghost hunter sa taas. Andito muna siya sa loob. Andito kasi yung mga anak niya eh. Magaganda yung mga apo at anak ni nanay eh. Pag may pumapanik dito sa ibang tao, aakyat dito, ang mga balahibo nila na parang tumitindig daw, nabibigla sila. Eh sabi ko, bakit? Ewan ko kung bakit umaano. Eh pagpasok nila dyan, wala na, parang takot na takot sila. Dito ata na gano'n yung mga Nakakatakot siguro kung bago ka lang. Pero pag nandun ka na sa taas, wala lang, lumang bahay lang talaga siya. Ang nakakatakot na part dyan yung mga rebulto eh. parang headquarters nila dito. Ngayon, pagka daw dito kumakain lahat, tapos yung mga katulong may pinatay daw dito. Tagal na, hindi pa ako pinapanganak nun eh. Kaya kwento lang naman. Dati, dito kami sa taas. Wala nung namatay yung mister ko, bumaba na kami. Kasi nga, nahirapan akong mag-akit panaog. Ayan, doon na kami sa baba, natutulog.
Eh doon naman sa baba, minsan naman may kumakaluskos. Makikita mo na lang, may parang maingay, may kumakatok doon sa may pinto. Tignan namin, wala naman din. Hindi kasi luma yung bahay eh. Kahit kami nung interview, hanapin niyo yung interview kila Sir Gary Ghostbuster diyan sa Sempio Mansion. Tsaka si Ma'am Irene. Habang nag-interview kami, may naririnig kami diyan eh. Pero it doesn't mean na parang normal yung naririnig namin. Oo, nakakatakot dahil syempre naririnig mo eh. Pero as we go along, parang normal na siya dahil luma talaga yung bahay. Tapos nung time pa na yun, umuulan pa. 'Di ba? So, pwede yun yung factor kung bakit may naririnig kang ingit. Sa labas din, ganun din. Kala mo may kahol ng kahol yung aso. Tignan namin, wala naman din. Ako si Estrella Barrios. Ngayon si nanay, mabait yan. Caretaker nitong bahay na luma. Ang edad ko ngayon 68 na. 68. So, ilang taon na si nanay ngayon? Anong year to? 8 years ago, 68 siya. So, 70 plus na rin pala si nanay. Pumunta kami dyan, kailan ba kami na-disgrasya nun? Na-disgrasya ako nung galing kami dyan eh. Yata? October last year ba? O September? Last year lang? 2024? Pero mukha pa 40 naman... anyos na ako dito sa bahay na ito. Nung lumaki ng mga anak ko, yan, may apo na. Lahat. Dito sa komedor na ito, makikita mo, minsan gumagalaw yung silya, may humihila. Pagtingin namin, wala naman. Sabi nila, baka pusa. Tama, skeptic din si nanay. Tsaka dyan sa loob ng sa loob ng bahay na yan, abundant yung EMF dyan eh. May spot dyan na hindi talaga nawawala ng EMF reading. Iiwan mo lang yung EMF reader. Wala. Hindi namin alam kung dahil ba sa kuryente yon or sa Kasi supposed to be, if paranormal yung EMF reading, full scale dyan, biglang mawawala yon. Ibig sabihin, umaandar yun eh. I mean, naglalakad. Diba? Tsaka on command, ilawin mo nga, iilaw siya. Pero pag matagal na yung EMF reader na full scale, hindi siya bumababa. Ibig sabihin, may may source ng electromagnetic field doon na hindi siya paranormal. Wala naman kaming pusa, nasa baban lahat. Kaya sabi ko nga, naku, huwag na kayong papanik para huwag kayong matakot. Kaya nasa baba kami lahat ngayon. Apo nga ni nanay, nag-aaral dyan nung gabi nung nag-explore kami. Abi ko kay Ma'am Irene, sabi mo si nanay, napababain muna yung apo niya. Total bayad naman natin tong taas. Kasi singil sa amin dyan, 3,000. Diba? Tapos sa baba, nandun sila sa baba. Diba? Kung ako lang, doon sa 3,000 na yun, maraming location na mas maganda pa yung resort sa Cavite eh. Na haunted eh. Doon 2,000 lang ang singil eh. Dito 3,000 talagang dito. Hindi, kung enthusiast ka na i-explore yung maganda yung bahay, yung talaga luma yung bahay, depende sa'yo kung magiging sulit. Pero kung magpa-paranormal ka, hindi siya sulit sa 3,000. Kasi talagang bahay na bahay siya, active siya na bahay eh. Nung umakyat kami nandun nga eh. Sabi ko sa ni Ma'am Irene, andun yung anak ni nag-aaral dun sa sulok. As in dito sa may lamesa na to, habang magvi-video kami, nandun siya, nag-aaral siya. Kaya sabi kong ganun, pasabihan naman si nanay na binayaran naman natin to, kahit masagad man lang, masolo man lang natin yung taas. Di ba? Madami kami dito nun, yung mga pinsan niya po, kasi nga bagong taon po nun, December 31.
nagkakagulo sila. Tapos kami pong tatlo, nasa isang tabi kami. Nag-selfie nga kami, ganun. Tapos yun po, parang nakakatakot talaga. Na ramdam mo may nakatingin sa'yo. Nandun po kami ni Nicole, tapos may dalawang upuan po, tapos yung camera po, nasa harapan namin dalawa. Nakita ko na yung babaeng nakaganyan, nakasilip na ganyan, tapos matagal siyang nakaganon. Malay mo, totoo naman yun, ano? Hindi ko nakukontrahin yun. Sobrang nakakilabot po. Pero sanay naman na po kami kasi matagal na kami pumapanik dito. Pero iba pa rin po yung pakiramdam na parang may nakatingin talaga sa'yo. Parang Ang nakikita ko source dyan yung mga rebulto eh. Pag nakita mo kasi yung mga rebulto dyan doon sa may isang kwarto, yung may mga takip ang muka, matatakot ka talaga. so, lagi po siya nakabantay ganun. May investigation Yung ba bahay sila namin, dito? tsaka yung tindahan namin dati, kitang-kita yung bintana na yan, parang nakasilip. Tapos nakita niya nga yung babae na nakaputi, pero hindi niya makita yung mukha, pinakawayan lang siya. Kung ano yung itsura ng babaeng nakita namin nun, ganun din yung nakita niya, pero sa kanya walang mukha. Paano mo nasabing parehas walang muka yung sa kanya? Anyway, ito mga to, puro mga testimonial, ano? Tingnan natin kung merong... Marami nagsasabi, matatanda. Pag daw nagsiga, nawawala yung mga espiritong masasamang, kapares niya, yung apo ko, sa kong apong maliit. Nagkasakit, nilagnat. Ang sabi nung naghihilot na nagtatawas, na raw, nabati dito sa may hagdang na bato. Nung pinatawas ko, nawala naman. May duwende daw dyan. Ganun naman talaga pag may mga puno-puno. Yun, gumaling naman siya nung tinawas. Confirmation bias. Yung pagsisiga naman yun, nawawala daw yung mga masasamang spirito. Kasi tinatangay daw. Nung umano kami dyan punong-puno ng mangga yung bag namin Mabait to si nanay. Di ba? Pag nandyan ka, yun nga lang, mataas nga lang maningil. Pero bumawi si nanay sa kabaitan niya. Wala akong masasabi dito sa matandang to. Matanda. Sa babaeng to. Sobrang bait niya. Sa lahat ng caretaker na napuntahan namin, I love nanay. Diyan. Yun ang sabi naman. Salamat sa mangga. At pati sa ilalim, nagsisiga ako Diyan sa ilalim ng bahay. Yan na, gagabi na. Yan yung mga rebulto na yan. Yan. Dito rin, kung makikita nyo dito, may part dito na hindi kinukunan Pero sige, i-re-upload. One of these days, i-re-upload ko yung exploration namin dyan. Pagpasok mo niya, ito yung mga rebulto, di ba? Nakakatakot talaga yan. Kasi feeling mo mga tao yan Yung feeling na tao, si nanay, yung kwarto ni nanay, dito rin. Dito sa may bandang sulok na to, andyan yung kama niya, andyan siya natutulog. Lupit, di ba? 5 at mga 5 to 6, kailangan bukas na yung ilaw ng... Hindi nila pinapatay yung ilaw dyan. Kasi ayaw nila ng walang ilaw, parang may naglalakad. Pati ito, walang paa. May Yung nasa gilid, walang paa nakatayo. Nakakatakot din yan. humihila ba ng kadena? Ganun. Yun ang nun. Kaya ang gawa ko, pag mga 5 to 6 na, bukas ay ilaw. Ako ay si Ginoong Manuel Tikboy de Leon Lipana. May sapat na gulang, senior citizen,
naging Parang isa manunumpa si sa tatay ah. nitong bahay nito mula sa aming mga ninuno, galing sa pamilya De Leon. Itong bahay nito ay sa abot ng aking pagkakaalala, ay pinagawa ng aking lola, si Doña Crispina De Leon. May ano ba, may tinatawag pa rin bang Donya ngayon? Parang wala na yatang, may Donya pa ba? Nung dati uso yan, no? Lalo na pag mga Spanish yung descendant mo. Donya. Nung ipinagawa niya ito, napangasawa na niya si Ginoong Damaso Sempio. Ang pinaka-historical value o historical moment na itong bahay na ito, dito natulog nung huling gabi ng buhay niya si General Gregorio del Pilar bago siya pumunta sa Tirad. Pass. Nung panahon naman ng Hapon, ito hindi naging garrison. Ito ay naging tahanan, tirahan ng mga junior officers ng mga Japanese Imperial Army. Pero hindi siya garrison katulad nung kinikwento nung iba. Kasi iba-iba yung iba-iba yung accounts eh. Sinasabi garrison katulad nung kwento ni nanay, di ba? Siguro dahil nababalitaan na may natulog dyan na, yun nga, yung officer ng mga Hapon. Kasi nung araw siguro maganda yan eh. Mansion kasi talaga siya nung araw siguro. Kaya tuloy yun ang nasabi. Dahil marami nakita siguro sundalong Hapon dyan. Nakikita nyo na yung ito yung minsan tandaan natin eh. Yung takbo minsan ng istorya. Dahil lang sa pagkakaroon ng sarili nating opinion, 'di ba? Hindi natin napapansin nagbabago-bago yung takbo ng istorya. Kaya sometimes yung pagkikwento ng tao, hindi natin pwedeng relate kung alin ba sa kanila yung totoo eh. Kasi sometimes nagkakaroon na ng sariling opinion pagka parang ganito 'yan halimbawa, nakita mo na iika-ikang maglakad si Pedro. 'Di ba? Ikaw, nakita ko si Pedro, nakilala ko na. May kapansanan pala 'yon. Dahil ika-ika siya maglakad. 'Di ba? Ang tunay palang istorya, kaya siya ika-ika maglakad ay dahil nalaglag siya na-aksidente siya sa motor nung time na 'yon. Masakit pa yung likod niya kaya ganun siya maglakad. Ano ibig ko sabihin? Dahil nakita mo siya, binigyan mo na kagad siya ng sarili mong opinion at yung opinion mo, yun yung ginawa mong istorya sa isang bagay na hindi pa proven. For example, ganyan siguro may nakakita dyan na dati, yung mga matatanda nakita nila na may mga palabas, pamasok na Hapon dyan na officer katulad sinasabi ni Kuya, ni Tatay, na pumupunta dyan mga sundalong Hapon, malamang garrison yan. Diba? Hindi naman pala siya garrison. When you say garrison, parang fortress yun, diba? Para siyang headquarters. Parang ganun ang style ng garrison eh. Pero siya ay parang naging dorm lang pala ng mga Hapon. So paano yung mga... Pero hindi natin masabi kung yung death confirm. Alam mo, dahil dyan tumutuloy yung officer, dinadalhan sila ng babae dyan, di ba? Kaya nila nasabing may namatay. Pero hindi siya confirmed eh. Talagang arerelayan lang talaga natin yung istorya unless may document talaga na nagsasabi or report na nagsasabi na dyan sa bahay may pinatay talaga. Kung wala, mananatili na istorya yon. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Hindi siya verified. Ayan yung walang paa. Ito yung dalawang rebulto na walang paa eh. Ayan na nakakatakot yan eh. Dalawa. Pagpasok mo ng pinto, pagtingin mo, nandyan. Ang 12 Apostles, namana namin yan sa ninuno ng aking lola. Meaning, ang lola ko, may lola. Yun ang nagpagawa nito. Itong 12 Apostles na ito, binili antique talaga ang mga muka sa Europe. Dumating dito yan, muka, dalawang kamay, saka paa. Walang katawan.
Pinaparada natin yan during Holy Week. Kung yan, nakaupo yan sa mesa. Last Supper. Kaya nakamesa yan. Judas. 12 apostoles at saka isang Jesus Christ, 13. Ang extra, 2 helper. Yung nakatayo. 15 estatwa ang nasa karo. Ang De Leon of the families, well-known families of this town. And if you will notice, most of the big houses here, Pero kung sa akin ipapamana yun, baka ibenta ko na lang. Ano talaga ako pag may rebulto, yung tatay ko medyo napapunta na sa ganyan eh. Kasi doon sa opisina ng tatay ko may Nazareno siya. Iba talagang pakiramdam ko pag may rebulto. Hindi naman sa pag-aano, no? Ginagalang ko naman yung paniniwala ng mga Katoliko. Pero pag may rebulto, iba yung feeling. are owned by one family. But itong street nito are mostly the... May maganda pa diyang isang bahay yung malaki John Chris. Calling John Chris. Natanong mo na ba? May maganda diyang bahay, as in laki. Third floor siya. Kaya lang, nakita din yun sa video namin nung pumunta kami ng Sempio. Kaya lang, ang ano ko doon, di ba crunchy na yung bahay? Pag mukhang malalaglag ka parang lumang-luma na talaga Pero hanggang third floor siya, kahoy siya Kulay puti, ang ganda ng bahay na yun. Sa imahinasyon ng ating mga katauhan at saka sa ganda ng mga writers, imagination ng mga writers at napapanood sa sine. At pag nakakita ng malalaking bahay na luma, nagiging na parang standard na mayroong multo dyan. Correct. Hindi pa ako nakakaramdam, personally speaking. This house reflects the rich history of this town. It shows that during those times, there are people who are cultured, educated, and entrepreneurs. They are the pushers, movers of this small town economy of this town. Bulacan, ano yan marami talaga mayayaman dyan Ang gaganda kaya ng mga bahay sa Bulacan. Lalo na yung di sa Marilao medyo medyo 'di ba may kawayan. Pag galing kang Manila, madadaan mo may kawayan. Medyo industrialized ng may kawayan Meron man mga lumang bahay sa may kawayan Bulacan, most of them parang kinonvert na sa modern. Pero as you go along Marilao medyo may lumang bahay pa rin. Pero hindi na ganoon karami. Mga bandang Balagtas yan. Makikita mo na sa highway yung mga bahay na mga luma. Hanggang sa makapunta ka na ng Malolos. Yun. Kaya lang, most of them ayaw private talaga siya. Pero nung doon sa may papuntang bypass road, may magandang bahay na kaming na daanan. Sobrang ganda niya talaga. Lumang-luma na. Kaya lang pag sinilip mo, may flat screen na sa loob. Ibig sabihin may nakatira pa. 'Di ba? Nabilib naman ako, hindi siya mabuhay. I mean, hindi siya madali masira kasi kung iisipin mo, ilang bagyo na ang dumaan sa Pilipinas Ibig sabihin, matibay talaga yung bahay. 'Di ba? Pero lumang-luma na ang niya. Ganyan din ang bintana niya, yung kapis. Naglalas talaga yung bahay. Isang malaking problema na hinaharap ng mga may-ari ng mga bahay ng Antigo. Una, ang maintenance ito. Dahil sa lalaki at sa originality ng mga materials, kung ipipreserve mo, napakahirap at matindi rin ang presyo. Ang mangyayari, kung hindi maaalagaan ang bahay,
darating ang panahon na ito ay halos hindi na mapapasok o hindi na matitirhan. Siguro from time to time, kaya siya nagiging matibay, unti-unting pinapalitan yung materyales, no? Let's say yung bubong. Luma yung bubong, syempre darating ang time, mabubutas yan eh. Papalitan nila yung bubong hanggang sa unti-unting mapalitan ng ano. Pero may mga natitira pa ring original, katulad nitong mga kahoy sa labas, oh. Burdado yung kahoy eh, no? Pasok dito at meron nang titira dito, mangangamba dahil hindi siya nakakasiguro kung maayos yung bahay, kung bibigay na yung bahay. Kaya maiisip niya, mukhang minumulto siya. Oo nga naman yung movement. Dahil sa sitwasyon, kondisyon ng bahay, makakapag-isip ka. Dahil matatakot ka na eh. Maakit ka pala sa bahay, natatakot ka na eh. Yumayanig-yanig na. At may tumitira, palagay ko wala nang mangyayari. So meaning, so yun lang ano, meaning yung mga katatakutan sa ganyan, most of them ay psychological lamang. 'Di ba? Pero it doesn't mean na wala namang spirit yan. Meron siguro diyan ano, meron naman. Ako naniniwala naman ako sa lahat ng lugar meron. Kaya lang mga kababayan ko, yung pag-capture kasi ng evidence kasi, yun kasi yung kailangan suriin. Hindi naman nangangahulugan na wala na-capture na evidence ay walang multo. Hindi naman nangangahulugan na may multo ay lahat ng evidence na makukuha mo doon ay multo na. Yun dapat ang iisipin natin. Mahirap talaga makakapture ng totoong evidence sa ayaw at sa gusto mo. Now, kung magre-rely tayo doon sa psychic, wala rin naman tayong kasiguraduhan na totoo yung psychic powers. Kasi lahat naman na may psychic, hindi mo naman talaga mabe-verify eh. Kahit pa sabihin mo, pwede kasi ang psychic na nakakausap mo ay nagpapanggap. 'Di ba? Wala naman tayong makikitang lisensya ng mga psychic. Meron nag-comment sa akin yung tungkol kay Sir Ramon, 'di ba? Sabi niya gano'n. I challenge you, samahan mo si Sir Ramon. Samahan daw. Medyo ayaw nga yata ni Sir Ramon base dun sa PM nung isang ayaw niya. Then sabi niya, kasi ako may third eye ako, sure ako na may third eye din si Ramon. Sabi sana nag-comment. Nakalimutan ko na kung sino yun eh. Ang tanong ko naman, paano mo make sure na sure ka na may third eye din yun? Ano yung naging marker mo? Sana in-explain mo naman sa akin kung paano mo nasabing totoong may third eye si Sir Ramon. Dahil ba naramdaman mo dahil may third eye ka rin? Ganun ka ba ka-accurate? 'Di ba? Yung may third eye din kasi ako kaya alam ko may third eye si. Paano ba 'yon? Paano ba nagwo-work 'yon? Sana in-explain mo kung paano mo nasabi. 'Di ba? Maaring ikaw totoo ka, dahil ba totoo ka, makikita mo. Si Maestro Ozzy nga eh. Sabi niya legit daw si Bimbi si Bims Ghost TV eh. Itataya niya daw yung pangalan niya na legit eh. Pati si Kuya Red eh. Panoorin yung debate namin dalawa ni Maestro Ozzy. Nung binalik ko sa kanya yon, ang sabi mo, totoo yung tapos biglang binawi niya na hindi na daw siya naniniwala sa duwende ni Bims Ghost TV. Anyway, so yan lang ang pinag-uusapan natin ngayong araw na to. Ngayong gabi, magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye!